Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Cleaner na napalabas noong 2025. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagbukas ang pelikula kasama ang isang batang babae, si Joey, na nag-scale ng mga cabinet sa kanyang tahanan sa kadalian ng isang batikang umaakyat. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakapit sa kahoy, ang kanyang mga paa ay nakakahanap ng mga foothold sa mga pinaka-imposibleng lugar. Siya ay gumagalaw ng may bilis at katumpakan, at malinaw na hindi siya estranghero sa taas. Nang marating niya ang pasimano ng bintana at umupo roon, ang kanyang tingin ay nagwawalis sa lungsod, kitang-kita ang kilig. Ang kanyang tahanan ay nasa ibabaw ng pinakamataas na gusali. Fast forward 20 taon, Joey jolts gising ang rush ng umaga na sa kanya. Huli na siya sa trabaho sa karera sa paligid ng kanyang apartment. Habang lumilipis ang oras, aalis na sana siya nang tumunog ang kanyang telepono, si Michael iyon, ang kanyang nakababatang kapatid. Kailangan niya ng pabor dahil stranded siya sa embahada at hindi makakauwi ng walang tulong. Sa kabila ng pag-ikot ng orasan, pumayag si Joey at pumayag. Nagpa siya na tumulong sa kanya. Pagdating niya sa embahada, nagulat siya. Si Michael ay naninirahan sa Africa sa nakalipas na 15 taon at ngayon lamang ay bumalik sa London. Lumipas ang araw at nag-alok si Joey na dalhin si Michael sa kanyang opisina nang malapit na silang magtungo sa disaster strike nang masira ang motor ni Joey na walang ibang pagpipilian. Naiwan silang tumatakbo sa mga abalang kalye para sumakay ng bus. Makalipas ang 30 minuto, dumating si Joey sa kanyang opisina, ang mga salamin na pinto ng skyscraper ay nakaambang sa kanyang harapan. Bumaling siya kay Michael na humihiling sa kanya na maghintay sa lobby habang inaasikaso niya ang kanyang trabaho. Ngunit sa pagpasok niya sa loob, naging malinaw na hindi gumagana si Joey. Sa isang tipikal na opisina, siya ay isang tagalinis ng bintana, mataas sa ulap, nanganganib sa buhay at paa upang gawing kislap ang salamin. Sa loob ng elevator, nakilala ni Joey ang isang kasamahan, bilog ang tiyan at mabigat sa pagbubuntis. Nagtatanong si Joey ever curious kung bakit wala pa siyang maternity leave na may pagod ng ngiti. Ipinaliwanag ng kanyang kasamahan na hindi ito papayagan ng kanyang amo hanggang sa susunod na linggo kapag bumukas ang mga pinto ng elevator. Dumiretso si Joey sa kanyang workstation. Kinuha niya ang kanyang mga tools sa pagsesecure sa kanyang harness na may uri ng katumpakan na tanging mga taon ng karanasan ang maaaring dalhin. Nakasabit sa gilid ng skyscraper. She's showing no fear, focus lang. Ang hangin ay umuungol. Ngunit hindi natitinag ang matatag na mga kamay ni Joey habang papasok siya sa trabaho. Habang nagtatrabaho si Joey, si Michael ay natigil sa lobby, ang pagkabagot ay gumagapang. Lamingga-lingga siya sa paligid sa gumawa ng mabilis na desisyon. Aakyat siya sa itaas para mag-explore. Samantala, ang mga may-ari ng gusali, ang dalawang magkapatid, ay napapaligiran ng mga kamera habang ang media ay buzz sa kanilang paligid. Sa loob lamang ng ilang oras, mag-host sila ng isang napakalaking kaganapan upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Balik kay Joey. Nakatuon pa rin siya sa kanyang trabaho sa pag-scrub sa windows high sa itaas ng lungsod. Hindi siya nag-iisa sa mahabang panahon. Isang lalaking kasamahan ang sumama sa kanya at nagpalitan sila ng ilang salita tungkol sa paparating na kaganapan. Ilang sandali pa, mabilis na pinutol ni Joey ang maliit na usapan. Oras na at kailangan na nilang matapos bago magsimula ang party. Sa huli, inutusan niya ang kanyang kasamahan na maghiwalay at magtago ng mas maraming oras sa lupa, dumulas. Sa kalangitan ay dumidilim, at patuloy pa rin si Joey. Naputol ang kanyang pagtuon, ngunit nagulat siya nang lumitaw si Michael sa itaas na palapag, humihingal at mukhang tupa. Bumibilis ang tibok ng puso ni Joey. Hindi ito kung saan siya dapat. Sinabihan siya nito na bumalik kaagad sa ibaba. Ngunit sapat na ang paghihintay ni Michael. Nagtatalo siya na iginiit na tapos na siya sa lobby. Sumiklab ang pagkadismaya ni Joey. She snaps at him warning na kung may makakita sa kanya dito, maaari siyang mawala ng trabaho. Ang bigat ng kanyang mga salita ay tumama sa kanya ng walang gana. Napaatras si Michael na umuungol nang tumalikod na siya para umalis. Ilang sandali pa, tumunog ang phone ni Joey. Ang operator ay apurahang nagpapaalala sa kanya na tapusin ang kaganapan na malapit nang magsimula at ang oras ay tumatakbo upang mapabilis ang mga bagay-bagay. Nag-aalok ang operator ng gondola. Para matulungan siyang tapusin ang mga bintana ng mas mabilis sa loob ng gusali, puspusan na ang party. Dumating na ang mga bisita kasama ang pamilya ng mga may-ari ng gusali. Si Jeffrey,
Ang nakatatandang kapatid ay mukhang matala sa kanyang best suit habang ang kanyang nakababatang kapatid na si Gerald ay ginulo sa mga planong makipagkita sa kanyang kapareha, ngunit pagkatapos ay isang kakaibang grupo ang pumasok. Nakamaskara sila at gumagalaw ng may layunin, madaling makalampas sa seguridad dahil walang lumalaban sa labas. Tinawag ni Joey ang operator na senyales na tapos na siya at handa nang bumaba, ngunit nag-aalala rin siya na si Michael ay gumagala pa rin sa gusali at malamang na magdulot ng gulo. Tulad ng nagsisimulang ibaba ng operator ang gondola, ang kaguluhan ay sumabog. Nagpaputok ang grupong masa at pinapatay ang lahat ng mga operator sa malamig na dugo. Pagkatapos ng massacre, kumilos ang dalawa sa mga mass figure na nang-hijack sa CCTV, pinutol ng kuryente at kinokontrol ang mga digital system ng gusali. Samantala, si Joey ay nakulong sa gondola na nakabitin pa rin sa itaas ng lupa. Paulit-ulit niyang dinadail ang operator, ngunit walang sagot. Ang kanyang mga tawag ay sinalubong ng katahimikan. Patay na ang operator sa loob. Kapansin-pansing nagbabago ang kapaligiran. Handa nang simulan ni Jeffrey ang kaganapan sa kanyang talumpati. Ay nag-ambala. Nang pumasok ang grupong masa ng walang babala, naghagis sila ng tear gas sa hangin, na nagdala sa lahat sa isang galit na pakikibaka sa paghinga ng hindi inaasahan. Mabilis na namigay ng breathing mask ang grupong masa kay Jeffrey at sa kanyang mga bisitang VIP bago sila igapos at piliting umupo sa entertainment stage. Pagkatapos ang pinuno ng grupong masa, si Marcus ay humakbang, mahinahon at nakolekta. Pinapanatag niya si Jeffrey at ang iba pa. Pagsabi sa kanila na huwag magpanik, walang masasaktan hanggat si Jeffrey ay sumusunod sa kanyang mga tagubilin. Ngunit habang sinusuri niya ang silid, napansin ni Marcus na may sira. Wala nang mahanap ang nakababatang kapatid ni Gerald Jeffrey. Nanliit ang kanyang mga mata nang lumingon siya kay Jeffrey at hinihingi kung nasaan si Gerald ng atubili at may mabigat na loob. Ibinunyag ni Jeffrey na si Gerald ay nasa silid 572. Sa kabilang banda, ang bilis ng pulso ni Joey nang mapagtantong hindi umuusad ang gondola, at ang katahimikan ng operator ay nagsasalita ng lakas. She's completely stranded. Panic set in, pero pinilit niyang kumilos. Nagsisimula siyang kumatok sa bintana, desperado na makaakit ng atensyon. Samantala, mabilis na gumalaw ang kanang kamay ni Noah Marquez patungo sa room 572 kung saan natambas si Gerald ng tear gas. Si Gerald at ang kanyang partner ay nakahiga na walang malay, at si Noah ay hindi nag-aksaya ng isang segundo. Naglagay siya ng breathing mask sa mukha ni Gerald, pagkatapos ay kinaladkad siya para tumayo, hinihimok siyang sumunod. Malinaw na pinagmamasdan ni Joey ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga salamin na lumulubog ang kanyang puso. Magulo ang gusali at nasa likod nito ang grupo ng maskara. Siya ay sumisigaw ng kanyang boses na halos hindi marinig sa malayo. Magdadala ng isang tao sa ibaba ay makakarinig sa kanya, ngunit ang kanyang mga iyak ay bumabagsak sa mga bingi. Kasabay nito, si Michael ay nakulong sa sarili niyang silid. Ang gas ay nananatili pa rin sa hangin, makapal at nakakasakal. Ginagawa niya ang lahat para manatiling kalmado, ngunit sa bawat pagdaan. Pangalawa, ang takot na mawala ng malay ay gumagapang sa ilang sandali matapos na hilahin ni Noah ang walang malay, si Gerald patungo sa iba pang mga hostage, itinapon siya sa grupo. Malamig at mapang-utos na utos ni Marcus kay Noah na simulan ang pagdiin kina Jeffrey at Gerald para sa kanilang kayamanan. Ito ay malinaw na ito ay hindi lamang isang heist. Ang tunay na target ng mass group ay ang kayamanan nina Jeffrey at Gerald, partikular ang kanilang Bitcoin holdings. Nakaimbak sa isang flash drive. Gusto nila ang drive na iyon at hihinto sila sa wala upang makuha ito. Gayunpaman, sa kabila ng pambubugbog, tumanggi si Jeffrey na masira. Nanatili siyang tahimik. Ang kanyang pasya ay hindi natitinag sa labas. Pinagmamasdan ni Joey ang lahat ng ito sa labas ng bintana. Lumubog ang katatakutan dahil hindi lang ito kaguluhan. Isa itong robbery in progress. Determinado, nagmamadali siyang bumalik sa gondola, desperado na humanap ng paraan para humingi ng tulong. Sa loob-loob ni Marcus ay sumabog sa galit. Inihampas niya ang kamao niya sa mesa, nanlilisik si Noah. Binalaan niya ito dahil walang mamamatay. Ito ay dapat na isang malinis na trabaho, ngunit ngayon sa buhay ni Jeffrey na nakabitin sa isang hibla, ang pagkakamali ni Noah ay maaaring masira ang lahat. Agad na humingi ng tawad si Noah sa pangako. Wala nang pagdanak ng dugo. Ngunit parang hamkag ang kanyang mga salita habang tumitindi ang tensyon. Habang sinusuri ni Joey ang gondola, ang kanyang mga mata ay nahulog sa isang bote ng gasolina na walang ingat na nakatago. Isang kislap ng desperasyon ang nag-aapoy sa loob niya nang walang pag-aalinlangan, ibinuhos niya ang gasolina sa bintana at sinilaban ito, na lumilikha ng isang nagninangas na signal ng emergency.
Nakuha ng apoy ang atensyon ng lahat sa ibaba. Mabilis na kumalat ang gulat habang nagmamadaling iulat ito ng mga nanonood, alam nilang malapit na ang mga pulis. Sa operator room, nagmura ang lalaki ni Marquez nang mapagtanto ang nangyari. Nakatawag pansin ang tagalinis ng bintana. Si Marquez ay agad na malamig na nag-utos kay Noah na siguruhin si Joey bago pa siya makapagdulot ng higit pang gulo. Samantala, desperado si Gerald na makatakas sa mga bolts para sa kanyang silid, ngunit si Marquez at ang isa sa kanyang mga kasabwat na babae ay mainit sa kanyang mga takong, determinadong huwag siyang pabayaan. Bumalik kasama si Joey, nakita ni Noah ang gondola at ang mga spot ay nasa loob pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito ay handa na siya. Bago siya kumilos, kinuha niya ang isang distornilyador mula sa kanyang bulsa at inijam ito sa mekanismo, na pinahinto ang mga gondolas bilang pabango. Nagsisiksikan ng system at umusok ang plano ni Noah. Sa kabilang banda, nakarating si Gerald sa kwarto, nanginginig ang kamay habang nagdadayal ng pulis. Ngunit bago siya makatawag, si Marquez at ang isa sa kanyang mga tauhan ay bumunot ng baril. Hinampis ni Marquez si Gerald sa pader, humihingi ng kooperasyon sa malamig na galit. Hinampis ni Marquez. Nangako si Gerald na hindi siya sasaktan kung ihahayag lang niya kung saan nakatago ang flash drive na may Bitcoin. Magsasalita na sana si Gerald nang ipasok ni Noah ang baril na nakatutok. Sa kanya, mabilis na inutusan ni Marquez si Noah na ibaba ang kanyang sandata, na nagpapaalala sa kanya na sumang-ayon sila na huwag papatayin ang sinuman, ngunit pagkatapos ay walang babala, hinailan ni Noah ang gatilyo. Bumagsak si Marquez, gulat at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Hindi kumikibo si Noah. Tumingin siya kina Gerald at Mats. Isang paghingi ng tawad ay nagbubunyag. Kahit kailan hindi niya gusto si Marquez. Sa pamamagitan nito, ipinahayag ni Noah ang kanyang sarili bilang bagong pinuno, malayang gawin. Sa gusto niya, binaril niya si Gerald sa binti, kinaladkad siya pabalik sa interrogation room kasama ang iba pang mga hostage, habang ang isang mabangis na ngiti ay kumalat sa kanyang mukha. Ilang sandali pa, sumisigaw ang mga sirena. Nandito na ang mga pulis. Ang emergency signal ni Joey ay gumana, ngunit maaaring huli na ang lahat. Habang naghahanda ang rescue team na buhatin si Joey mula sa gondola disaster strike, nadulas si Joey sa pagkakahawak sa isang nakakatakot na sandali. Siya ay nakabitin ng mapanganib, ngunit may kapansin-pansing kalmado. Nakipag-ugnayan si Joey kay Detective Ruth na nasa ibaba. Nakapagtataka, hindi sila estranghero dahil magkakilala sina Joey at Ruth. Panay ang boses ni Joey habang sinasabi niya kay Ruth ang priority ay hindi ang kanyang rescue. Ang mga bihag sa loob ng gusali ang talagang pinag-aalala. Banibihag sila ng mga tulisan, at kailangang kumilos ng mabilis ang mga pulis. Sa sandaling iyon, tiniyak ni Joey kay Ruth, kaya niyang bawiin ito ng mag-isa, ngunit ang orasan ay tumatakbo para sa iba. Bumalik sa loob, ang desperasyon ni Noah ay umabot sa isang bagong taas. Nilagyan niya ng mga bomb vests ang lahat ng mga hostage. Ang mga bomba ay nakawire sa isang wristwatch na tumitama sa kanyang braso. Kung huminto ang kanyang pulso, mamamatay silang lahat. Na-corner siya, napapalibutan ng mga pulis, at alam niyang mas mataas ang stake kaysa dati. Diretso ang tawag ni Noah kay Ruth. Ang kanyang boses ay malamig na pagbabanta habang binabalaan niya ang mga pulis na huwag gumawa ng anumang hakbang upang makapasok o makagambala sa kanyang mga plano. Ngunit si Ruth ay nananatiling hindi natinag na may apoy sa kanyang tinig. Sinabi niya sa kanya na tungkulin niyang tugisin ang mga kriminal na tulad niya, at hindi siya umaatres. Ang boses ni Noah ay muling kumalusko sa linya, malamig at hindi sumusuko. Binalaan niya si Ruth na kung may sino mang opisyal na magtangkang ibaba siya, ang buong gusali ay masusunog. Ang mga bombang nakatali sa mga hostage ay simula pa lamang. Nagtanim si Noah ng mga pampasabog sa ibabang palapag at papasabugan niya ang mga ito. Sa sandaling kumilos ang mga pulis. Determinado si Ruth na huwag hayaang manalo ang mga kriminal na nag-utos sa kanyang pangkat na maingat na lumipat. Ngunit sa sandaling gumawa sila ng mga sakuna, isang napakalaking pagsabog ang pumutok sa gusali, na nagpapadala ng mga shockwave sa hangin. Ang pagsabog ay nagpapatunay kung ano ang kinatatakutan ni Ruth. Ang mga pananakot ni Noah ay walang kalokohan. Natulala, matigas na tawag ni Ruth. Hindi na niya maaaring ipagsapalaran ang anumang buhay na may mabigat na puso. Hinailan niya ang kanyang koponan pabalik at nagpas siyang subaybayan mula sa labas, hindi gustong ilagay sa panganib ang mga hostage. Maya-maya lang ay tumunog ang phone niya. Si Joey naman, nag-aalala, nagtatanong siya tungkol sa pagsabog. Malungkot na tugon ni Ruth. Ipinaliwanag niya ang katakutin ng setup ni Noah. Ang kanyang wristwatch na konektado sa mga bomba ay ang susi.
Kung huminto ang kanyang pulso, bumaba ang gusali kasama niya, pinuputol ng boses ni Joey ang tensyon matatag at matatag na Ruth, manatiling kalmado, turn ko na ngayon. Gulat na nakikinig si Ruth habang isiniwalat ni Joey ang katotohanan na hindi lang siya tagalinis ng bintana. Siya ay isang dating British Special Forces operative na may mga kasanayan na higit pa sa karaniwang sibilyan. Iniwan niya ang militar para sa isang mas tahimik na buhay na nakahanap ng higit na layunin sa kanyang kasalukuyang trabaho. Samantala, sa loob ng gusali ay mahigpit na hinigpitin ni Noah ang pagkakayakap kay Gerald. Sa kanyang pagtatanong, hinihiling niyang malaman ang lokasyon ng flash drive na naglalaman ng Bitcoin. Nababawasan ang pasensya niya. Si Gerald ay matatag na tumatangging masira. Ang kanyang katahimikan ay sumasalungat kay Noah dahil ang bawat banta sa labas ni Joey ay galit na sinusubukang buksan ang isang makapal na bintana upang makapasok. Brutal ang baso. Bawat hampas ay parang walang saysay. Pinipilit niya ang sarili sa limitasyon. Ang masakit na pagod na gumagapang sa kanyang katawan nang malapit na siyang sumuko sa isang malakas na kalabog, nakakabasag ng hangin. Isang tao mula sa loob ang bumasag ng salamin at hinaila siya. Tumalon ang puso ni Joey. Buhay si Michael. Ang kaiginhawahan ay bumaha sa kanya, ngunit walang oras na sayangin ng walang salita. Tumakbo sila patungo sa operations room. Determinado na pigilan si Noah bago pa maging huli ang lahat. Sina Joey at Michael sprint sa gusali, ngunit nakita sila ng tatlong tauhan ni Noah. Ang chase ay tumindi, ngunit ang pag-iisip ni Joey ay mabilis na humantong sa kanila sa isang bodega na nagtatakda ng perpektong bitag. Sa kakulangan sa pagsasanay, ibinaba niya ang dalawa sa mga lalaki, ngunit ang huling isang sulok. Nakatutok ang baril niya ng isang segundo. Mukhang nawala ang lahat, ngunit pagkatapos ay lumitaw si Michael na nag-trigger ng isang malakas na pagsabog. Ang pagsabog ay nagpalipad kay Joey patungo sa kaligtasan habang ang huling lalaki ay itinapon sa labas. Lumabas sa laban, si Joey at Michael ay nagtulak pasulong na maabot ang silid ng pagpapatakbo. Nineutralize nila ang dalawa pang gwardya at nakuha ang kontrol sa CCTV at digital system. Nahanap ni Joey ang nakatagong flash drive na naglalaman ng Bitcoin ni Jeffrey at Jira at Gerald. Pagkatapos ay kumilos siya upang makipag-ugnay kay Noah at ipaalam sa kanya na hawak niya ang flash drive ng walang oras na sayangin. Nagtungo siya sa storage room upang salubungin si Noah bago lumabas. Mabilis na tinawagan ni Joey si Ruth upang ipaalam sa kanya na ang lahat ng mga sistema ay naka-online at hindi na makontrol ni Noah ang gusali. Sa malinaw na paraan, agad na inutusan ni Ruth ang rescue team na kumilos. Lumingon si Joey kay Michael na hinihimok siyang pumunta sa lobby at hintayin ang rescue team. Sa una, nag-aalangan siya, ngunit pinaniwalaan siya ni Joey, iginiit na ito ay para sa kanyang kaligtasan. Nag-aatubili, pumayag si Michael at tumungo sa elevator. Huminga ng malalim si Joey, nanliit ang kanyang focus habang patungo siya sa storage room kung saan naghihintay si Noah pagdating niya, nagulat siya. Isinama ni Noah ang dalawa sa kanyang mga tauhan. Walang pag-aalinlangan, mabilis silang ibinaba ni Joey. Ang kanyang katawan ay gumagalaw sa nakamamatay na katumpakan. Pagkatapos lamang nilang ma-neutralize ay ibinaling niya ang buong atensyon kay Noah na handa na para sa huling paghaharap sa ibang lugar. Mabilis na gumalaw ang mga pulis sa loob ng hostage room nang may katumpakan. Ibinaba nila ang mga bantay ni Noah sa loob ng ilang segundo at iniligtas ang mga hostage, kasama si Gerald na nakasuot pa rin ng bomb vest. Samantala, sa storage room, si Joey ay nakaharap kay Noah. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanya habang hinihingi niya ang flash drive na nangangakong palayain ang mga hostage bilang kapalit. Ngunit hindi siya pinagkakatiwalaan ni Joey, hindi sa high-tech na wristwatch na iyon sa kanyang braso, ang maaaring mag-trigger ng mga bomba kapag huminto ang kanyang pulso. Pinagmamasdan niya itong mabuti na naghihintay ng pagkakamali. Biglang humampas si Noah at nagkagulo ang silid. Isang malupit na labanan sa kamay ang kasunod ng bawat isa sa kanila gamit ang bawat onsa ng lakas upang madaig ang isa. Humahaba ang labanan ni hindi gustong umatras. Pagkatapos, sa huling hakbang, nakuha ni Joey si Noah na nakabitin sa gilid ng bintana ng gusali habang nakabitin ang desperasyon sa kanyang mga mata, ang boses ni Noah ay pumutok sa galit. Sa isang huling pagtatangka, nagbanta siya na palitawin ang pagsabog. Upang ibagsak ang buong gusali kasama niya ng isang mahinahon at hindi natitinag na ngiti. Napatingin si Joey kay Noah. Panay ang pagtalo ng boses niya sa init ng kanilang away. Inalis ni Joey ang wristwatch sa braso ni Noah at sa kanyang sarili ay tahimik na tagumpay sa kaguluhan. Sa isang mabilis na galaw, nadaig niya siya at sa isang pangwakas na mapagpasyang paghagis, pinalipad si Noah palabas ng bintana. Ligtas ang gusali.
At ang paghahari ng takot ni Noah ay higit sa 30 minuto mamaya, ang eksena ay lumipat sa paglikas. Mabilis na gumagalaw ang pangkat ng medikal na ginagabayan ang mga bihag sa kaligtasan. Habang lumalayo si Joey sa cast, nilapitan ni Ruth ang pasasalamat at paghanga sa kanyang mga mata. Pinasasalamatan niya si Joey para sa kanyang hindi kapani-paniwalang katapangan, kahit na nag-aalok sa kanya ng pwesto sa puwersa ng pulisya. Pero umiling lang si Joey nang may ngiti sa labi. Mas gusto kong maging tagalinis ng bintana. Sabi niya content with her simpler life. Maya-maya ay lumitaw si Michael, at walang sabi-sabi, sila ay nagbahagi ng taos-pusong yakap. Ngunit pagkatapos ay ipinakita ni Michael ang isang bagay na ikinagulat ni Joey. Hawak pa rin niya ang flash drive ni Gerald at wala siyang balak ibalik iyon sa kanyang pagkabigla. Hindi tumututol si Joey. Sa halip, sumasang-ayon siya sa kanyang desisyon. Habang nakatayo sila, isang nakakaalam na tingin ang dumaan sa pagitan nila. Ito ay simula pa lamang. Magkasama, malapit na silang yumaman. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.